gamit na gamit to kung sakaling magkaroon ng brownout. O, halimbawa, nasa bukid kayo, pwede nyo gamitin to. Guys, ang video natin ngayon, gagawa tayo ng super small setup na solar setup, off-grid. Pang ano lang to, pang emergency backup lang. Halimbawa, nag-brownout sa inyo, nawala ng kuryente, no? Meron kayong magagamit na kahit na pang electric fan o pang ilaw o kaya pang router o modem, ayun, magagamit nyo to. Bali, ito, napakamura lang ng bili natin. Kasi nung nakaraan na video natin, meron akong dalawang battery na lead acid. Eh, sayang naman kung hindi natin gagamitin. Kaya ang ginawa natin, bumili tayo ng solar panel. Itong solar panel na to, 30 watts to. Ang bili ko rito ay 538 pesos. Yan. Ito may kasama tong may kasama tong bracket para pwede nyo i-tilt kung saan. 538 pesos, 30 watts. Napakamura lang nito. Tapos yung ating biniling solar charge controller, PWM lang kasi maliit lang naman to. Ito lang siya, oh. Ang presyo nito ay 141 pesos. 141 pesos. Tapos ang binili nating inverter, ito, bili natin ay 396, 500 watts, modified sine wave lang siya. Kaya ito yung binili ko, may mas mura pa nito, yung 220 watts. Kaya ito yung binili ko kasi meron siyang built-in na fan. Kasi kapag yung inverter laging ginagamit, mainit yan. Kaya mas maganda yung may fan talaga. Tapos 500 watts pa siya. Bali mataas yung capacity. Kasama nito ay itong wire niya. Bili ko rito ay 396. Tapos ito nga yung ating battery hindi natin binili. Yung wire natin hindi rin natin binili. Kaya hindi na to kasali. Ang presyo nung binili natin, solar panel, inverter, tsaka PWM na solar charge controller ay 1,075 pesos. Tapos yung battery, bali kung bibili kayo, kasi ito, dalawang 9Ah to na 12 volts. Bali lead acid. 18Ah siya kung pagsasamahin. Tinignan natin sa Shopee, ang malapit sa kanyang capacity, 12 volts, 20Ah sa Channing, 1,080 pesos. Ngayon, 1,080 pesos. Tapos, yung 12 volts, 25Ah, 1,087. Di mas maganda sana kung yung 25Ah na ano. Tapos, sa Dongjin, 12 volts na 25Ah, 906 lang, mas mura siya. Kaya lang kapag 25Ah yung binili nyo, kakapusin na yung 30 watts. Ang bilhin nyo ng solar panel ay 40 o 50 watts na para mas maganda. Tapos, hindi tayo gagamit ng mga breaker kasi sobrang baba lang nung amperahe nito. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano malalaman. Pero kung meron kayo nung katulad nito, fuse holder na may fuse, at least 5 ampere, ano na yun, mataas na yun. Ito kasing nasa akin, nasa 10 ampere to, kaya useless din. Hindi siya puputok kung sakaling magka-problema. Kaya hindi na natin to gagamitin. Bali yun, pero kung meron kayong fuse holder, tsaka fuse, at least 5 ampere, pwede yung gamitin nyo. Lagay natin sa solar charge controller, tsaka sa solar panel na positive terminal. Sa positive line, yun, doon natin lalagay. Ngayon, ang gagawin natin, i-assemble muna natin to. Ilagay natin sa kahoy to para mas madali tayong mag-terminate ng wire. Yan na, no? Para hindi siya gagalaw-galaw, tornilyo natin sa plywood. Tapos ito kasi wala siyang katulad nito, may butas. Ito, wala. Ang gagawin natin, lagyan natin ng tornilyo. Tapos lagyan natin ng goma. Ipansamantala muna na ganun ang gawin natin. Ayan. Hindi na yung malalaglag. Tapos ito,
Ito natin lagay. Para pag nagtornilyo tayo sa terminal, hindi siya gagalaw-galaw. Secure na yan. Tsaka para pag kailangan nyo, isang bitbita na lang. Tapos ang gagawin natin, kabit muna natin yung ating battery para ma-power up natin yung ating solar charge controller. Ngayon, sa pagkakabit ng battery, meron ditong positive, negative. Sa solar panel, meron ding positive tsaka negative. Kapitan muna natin ang battery. Ito yung battery natin. Bali itong battery na to, naka-parallel to, no? Bali ito, naka-parallel to para 12 volts pa rin siya. Kasi kapag siniris mo siya, papakita ko muna sa inyo. Bali siya, naka-parallel ngayon. Pag kinuha na natin ng voltahe ang dalawang battery na yan, nasa 12.48. Ngayon, kapag siniris mo siya, ang series ganito. Yung kabilang terminal, negative, ilalagay mo sa positive. Naka-series na siya. Pag siniris mo siya, ang mangyayari dyan, magiging 24 volts na siya. Kita nyo, 24.97. Naging 24 volts siya kapag naka-series. Pero dahil 12 volts lang tayo, ang gagawin natin, paparallel natin. Tapos yung AH nya, magdadagdag. Kasi pag series, ang mag-a-add yung volts. Kapag parallel, ang mag-a-add yung ampere. Yan. Kaya ito, kaparallel, 12 volts to. Tapos ito yung ating wire. Positive pula, negative dim. Lagay muna natin dito sa battery terminal. Positive pula, negative itim. Tapos yung ating clip, lagay natin sa terminal ng positive at negative. Mabubuhay na yung ating solar charge controller. Yung solar charge controller natin, PWM lang yan. Bali, hindi siya ganun kaganda katulad ng MPPT, pero okay na yan. Tapos isa-set lang natin. Isa-set natin siya sa B1. Ayan, naka B1 na siya. Sabihin ng B1, B1 lead acid battery, sa B2 lithium ion battery, B3 lithium iron phosphate battery. Ayan, buhay na to. Ang gagawin natin, para ma-charge yung ating battery, kailangan natin ng solar panel. Kakabitan natin ng solar panel to, pero tignan muna natin yung ating solar panel. Ito kasi yung ating solar panel, yung wire niya walang nakalagay na positive, negative. Tignan natin sa tester natin kung alin dito yung positive at negative. Malalaman din natin kung ilang voltahe yung nilalabas nito, yung ating solar panel. Ito na yung ating solar panel. Lagyan natin dito sa araw. Ito yung kanyang terminal. Check natin sa ating tester kung alin dito yung positive at negative. Para malaman natin yung positive at negative, kapag yung terminal natin, itong prod, test prod natin, nilagay natin sa negative o positive, kapag meron ditong negative sa DC volts nya, sabihin nun, baliktad yon. Ang positive na test prod natin nasa negative. Pakikita natin. Ito yung output nya, oh. 24.6. Meron siyang negative. Ayan, kikita nyo may negative. Ibig sabihin, baliktad yung ating negative at positive. Itong nasa positive natin na tester, ito yung negative. Ito yung brown, ito yung positive. Pag baliktarin natin, mawawala yung negative dun sa tester. Ayan, wala na. 23.6 tapos walang negative. 23.9, 24. Nasa 24. Sabihin natin 24 yung output nya. Tapos malalaman natin kung ilan yung
kung ilang amperahe yung nadaan dito. Depende do sa voltahe tsaka yung watts, no? 30 watts to. Bali 30 watts yung ating solar panel. Divide natin yung 24 volts. 1.25 ampere lang yung kanyang amperahe. Kaya napakaliit lang, napakababa lang. Kaya okay lang na wala siyang breaker. Ngayon, dahil alam na natin yung positive at negative ng ating solar panel, kakabit na natin sa ating solar charge controller para mag-charge yung ating battery. Ito na yung ating panel. Ito yung output ng panel. Ito yung kanina, may 24 volt. Bali, ang positive natin yung brown. Kakabit natin yung blue doon sa negative. Brown, positive. Dapat nauunahin nyo lagi na ikabit yung sa battery para mabuhay na yung ating solar charge controller. Ayan na siya. Nakikita nyo meron ng arrow yung solar panel papunta sa ating battery. Ibig sabihin nagcha-charge na yan. Ngayon kabit naman natin yung wire ng ating inverter papunta sa ating battery para magamit na natin yung ating inverter. Kabit muna natin to. Pula sa positive, pula sa pula, itim sa itim. Bali ito na, no? In-extend natin yung wire. Ito yung panel natin. Ito yung wire. Ito na. Bali ang mangyayari, yung araw na nakaharvest ng ating solar panel, maglalabas ng voltahe yon. Papasok siya dito sa ating solar charge controller na PWM. Kapag nakita nyo na merong arrow, nagbi-blink, solar panel to battery, ibig sabihin nagcha-charge na yon. Ngayon, yung ilalabas na voltahe ng ating charger, solar charge controller, papunta siya sa, di maglalabas ng voltahe yan dito, papunta siya sa ating battery. I-charge niya yung ating battery. Tapos yung ating inverter, kakabit lang natin sa positive at negative ng battery para magamit natin yung ating inverter. Ayan na. Pag binuhay, buhay na. Tapos yung ating blower nagana. Okay na yan. Ngayon kasi ito, modified sine wave to. Gagana rin yung mga electric fan dito, kaya lang may ugong siya, no? Pakita ko sa inyo. Balikabitan na rin natin ang ating wattmeter para makita natin kung anong konsumo natin. Makikita nyo, 0-0 yan, wala pa siyang load, pero gumagana. Sasaksak natin tong ating electric fan. Mararamdaman natin na hindi maganda yung ikot niya kasi modified sine wave lang to. Ang magandang gamitin natin dyan yung mga electric fan na de battery o kaya yung basta yung pang 12 volt, yun pwede. Yung clip fan, mababa naman yung wattage niya pero may ugong din siya ng konti. Ito, sasaksak ko to. Ayan yung electric fan natin. Wala pa siyang wattage. Ayan. Bali, nasa 45 watts siya. Tapos maganda naman yung hangin niya. Kaya lang, kung maririnig nyo, mayroong ugong ng konti. Pero nagana siya. Gumagana yan. 45 watts. Palitan natin ng ibang load. Ayan, nagana yung electric fan, 45 watts. Gawin natin, gumamit na nga tayo ng extension para marami tayong maisaksak. Nagana. Meron kami ditong electric fan na di battery, pero pwede rin siya sa AC. Saksak natin. Maganda kasi yung mga DC volts na motor, mas matipid siya sa kuryente. Kanina, yung ating electric fan 45 watts. Ito
14.6 watts lang. Naka-high na yan. Tsaka maganda yung ikot niya. Walang ugong, malakas. Meron din akong ginawa na ito DC fan motor din to, DC to. Ito yung controller niya. Saksak natin yung power supply. Buhayin natin. Ayan na. Ganda rin ang ikot niya. Kasi DC fan motor to. Pero nakasaksak siya sa AC. Yan, dalawang electric fan ang gumagana. 30 watts lang. Ibig sabihin, pareha siyang 15 watts. Kumpara natin doon sa electric fan kanina. Yan, nagana pa rin yung electric fan natin isa. Magbukas tayo ng ilaw. Yan, nailaw. Yan, nasa 4 watts lang yung ating ilaw. Buhayin ulit natin. Ayan, halimbawa, ayan na. Yung load nyo, sa gabi, may ilaw kayo, may electric fan kayo. 15 watts, sabihin natin 15 watts yung konsumo natin. Compute natin, no? Gaano katagal natin magagamit? Sabihin natin meron tayong electric fan at ilaw. Sabihin natin 15 watts yung ating load. Ang battery natin ay 12 volts times 18 Ah equals 216. Pero sa lead acid, ang recommended na gamitin mo lang sa kanya ay 50% ng laman ng battery. Kaya divide natin sa dalawa. 108 watt hours. Ngayon, kung meron kang load na 15 watts, 108 watt hours divided by 15 watts, magagamit mo siya ng 7.2 hours sa 15 watts. Sa 50% ng battery natin yon. Tignan natin kung ilang watts yung modem natin. Nahilaw-ilaw na siya. Sabihin, nagpa-power up na siya. Ang wattage nung ating modem ay 1.7 watts lang. Ayan, naging 2.5. Ayan na, buhay na. Power up na siya. Ang ating wattage ay 1.72. Ayan, naglalaro lang siya sa ganon. 108 divide natin sa 2 watts. 54 hours mo siyang magagamit. Pero syempre, hindi ka lang naman magmo-modem. Gagamit ka rin ng ilaw, electric fan, yan. Pero yung sa modem natin, yan, ganun katagal magagamit yan. Bali halos lahat naman nagagamit natin, no? Basta yung maliitan lang. Yung rice cooker, wag nating ikabit dito. Rice cooker, plancha, washing machine. Yung mga TV, pwede yan. Yung laptop, pwede yan. Ito yung clip fan. Kasi kalimitan naman sa bahay, naka-clip fan, no? Buhayin natin. Yan, nagana siya. 13.2 watts. Ayos na rin to. Sabihin, kung meron kang 13 watts na electric fan, 108 divided by 13 watts, 8.3 hours mo siya magagamit. Gaano katagal naman siya mapu-full charge? Sabihin natin na 108 watt hours. Kasi nga 50% lang ng ating battery yung ginamit natin. I-divide natin sa 30 watts. Sabihin natin 30 watts yung ating solar panel. Sa loob ng 3.6 hours, mapu-full charge na yung ating battery. Ngayon, halimbawa 12 volts times 25 Ah yung ginamit nyo. I-divide natin sa 2 kasi kalahati lang nung battery na 25 Ah ang gagamitin nyo. 150 watt hours yung magagamit nyo sa 50%. Ngayon, para ma-full charge nyo yan, divide natin sa 4 sun hours, kailangan mo ng 37.5 na solar panel. Pero mas maganda, mas mataas pa para makagamit ka pa ng clip fan habang nagcha-charge. Bali, ito na yung ating setup, no? Napakaliit lang. Pero gamit na gamit to kung sakaling magkaroon ng brownout. Halimbawa, nasa bukid kayo, pwede nyo gamitin to. O kaya may bagyo, nag-brown out, yun. Pwede nyo siyang gamitin. May pang-charge sa kanyang cellphone. Sa TV, pwede to sa TV. Pero kung ako sa inyo, yun nga, sa electric fan, mas maganda yung
DC motor na electric fan. Mas maganda yun. Mas smooth yung ikot niya, tsaka mas matipid siya sa kuryente. Kasi yung ating inverter ay modified sine wave lang. Sana may natutunan tayo, no? Maraming salamat.